Isang mapagpalang araw po sa inyo, mga kaibigan at mga kapatid. Isa na namang panibagong kwento ang atin pong mapapakinggan sa araw po na ito. At ito po ay ating mapupulutan ng aral na magagamit po natin at magkakaroon po ng kapakinabangan sa atin pong pamumuhay bilang isang Kristiyano. Ngunit bago po natin pasimulan ang kwento, tayo po muna ay hihingi ng kahunungan sa ating pong Panginoon upang lubos po nating maunawaan ang mga salita pong ito. Tayo po ay manalangin. Dakila at mapagpalang Diyos, Diyos na ang tahanan ay nasa mga langit. Sa mga oras na ito, mahal naming Panginoon, amin pong inilalapit ang bawat isa, lalong higit sa akin pong mga kaibigan nanonood. Sa mga oras po na ito, bigyan sila ng sapat na kahunungan na kanila pong maunawaan ang kanila pong mga pakinggan. Maging kalakasan sa mga pananampalataya ng bawat isa sa amin. Maraming salamat sa pagdinig sa aming mga dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mayroong dalawang lalaki. Sila po ay magkapatid. Sila po ay nagtatalo. Ang panganay ay sinasabi na hindi daw matalino ang kanilang ama. Ang bunso naman ay sinasabi, hindi, matalino ang ating ama. Ngayon, ang sabi ng panganay, sige, puntahan natin at papatunayan ko sa iyo na hindi matalino ang ating ama. Ngayon, ang ginawa ng panganay, humuli siya ng ibon. Nilagay niya sa kanyang dalawang palad. Maliit na ibon lamang ito. Nilagay niya dito. Tinala nila sa kanilang tatay na nakaupo sa isang mesa. At tinanong, Ama, buhay ba o patay ang nasa laman ng palad ko na ito? Alam nyo, mayroong strategy, mayroong teknik ang panganay ng lalaki. Kapag ang sagot ng kanyang tatay ay patay ang ibon na nasa palad, dahan-dahan niyang bubuksan ang kanyang palad at makikita ang buhay ang ibon. Ngunit kapag ang sagot ng kanyang tatay ay buhay yung ibon, pipisain niya ito. Yun ang plano niya para mamatay. Alam niyo ba, ginagawa niya yun, yung plano na yun, upang i-prove, upang patunayan sa kanyang mga kababatang kapatid na hindi matalino ang tatay nila. Ngunit, ang sagot ng kanilang tatay, Anak, ang sagot ko dyan ay depende sa kamay mo. Ang sagot ay nasa mga kamay mo. Kita nyo? Kaibigan, nais kong kapulutan natin ng konting aral ang kwento na ito, ang kasaysayan na ito. Minsan, sa buhay natin, dumadating tayo sa punto na tayo ay nagtatanong sa ating Panginoong Diyos. Ano ang mga tanong na ito? Ano ang mangyayari sa akin sa hinaharap? Sino yung mapapangasawa ko? Saan ako titira? Marami tayong mga itinatanong sa Diyos. Alam nyo, lahat ng tanong na iyon, mga kabataan, mga kaibigan, mga kapatid, posibleng masagot ng Diyos yun. Sapagkat ang ating Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Alam niya ang lahat ng mga bagay, lahat ng pangyayari at mangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. Pero, nilalang tayo ng Diyos ayon sa kanyang sariling wangis, ayon sa kanyang sariling larawan. Nilalang tayo ng Diyos na may sariling puso, may pakiramdam. Nilalang tayo ng Diyos na may sariling pag-iisip. Hindi tayo ginawa ng Diyos, hindi tayo nilikha ng Diyos na parang isang robot, na parang isang puppet. Kung ano ang kanyang gustong ipagawa sa atin, yun lamang ang gagawin natin. Nilalang tayo ng Diyos na mayroon tayong sariling pagpipili sa kung ano ang gagawin natin. Kaya, kung ano man ang mangyayari sa buhay natin, ay minsan kasi inaakala natin, no, mga kaibigan,
na i-arrange ng Diyos, isasaayos ng Diyos ang lahat ng mga bagay para sa atin upang tayo ay mapabuti. Yun ang nagiging expect natin, no? Nagiging expectation natin. Pero nagkakamali po tayo, no? Sa kung anong mangyayari sa atin, nakadepende yon sa ating mga kamay. Sapagkat tayo ay binigyan ng Diyos ng sariling pag-iisip upang pumili ng tama at mali. Nasa atin na lamang iyon kung ano ang pipiliin natin. Kaibigan, sa pagpili nawa natin ay mapili natin ang tama ayon sa kalooban ng Diyos. Nais kong basahin sa inyo, mga kapatid, ang talatang ito mula sa Biblia, no? Nakapulutan po natin ng aral. Buksan po ninyo sa ikalawang Pedro, no? Sa ikalawang Pedro 3. Ang talata po ay matatagpuan sa 9. Ang sabi po dito, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapangpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Buksan din po natin ang nasa aklat ng Deuteronomio 30 verse 19. Ang sabi po dito, aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Sa aklat ng Josue, ano po mga kapatid, ang kabanata po ay 24, ang talata po ay 15, ito po ang pagkakasabi. At kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kaibigan, piliin natin sa araw na ito kung sino ang ating paglilingkuran. Kung nasa tama ang ating pagpapasya, kung nasa tama ang ating pagpipili sa ating mga gagawin sa araw po na ito, tiyak na magiging maayos ang lahat ng pagpapasya na gagawin po natin. Tiyakin po natin ng ating pagpipili ay kalooban ng ating Panginoong Diyos. Tandaan po natin, ang mangyayari sa atin sa hinaharap, ang mangyayari sa atin, ang gusto nating mangyari sa buhay natin, ay nakasalalay sa ating mga kamay, sa ating pagpapasya, sa ating pagpipili. Kaya piliin natin sa araw na ito ang Panginoon na ating paglilingkuran. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos sa mensahe pong itong ating napakinggan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa maikling pag-aaral na amin pong isinagawa sa araw po na ito. Tulungan po kami na maitanim ito sa amin pong mga puso't isipan upang sa ganun po, Panginoon, lagi naming maalala na sa bawat araw ng aming pong mga buhay ay mayroon kaming pagpapasya, mayroon kaming mga pagpipili. Panginoon, amin pong idinadalangin na sa amin pong pagpili sa araw-araw ng mga buhay ay mapili namin ikaw. Mapili ka namin bilang aming paglilingkuran upang sa ganun po, Panginoon, maging maayos ang takbo ng amin pong mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa pagdinig sa aming mga dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pong panunood. Maaari niyo pong i-share ang video na ito upang marami po ang makinabang sa mensahe na nais pong ipabatid sa atin ng ating pong Panginoong Diyos. Huwag niyo pong kakalimutan din na i-like at i-follow po ang ating pong Facebook page, Daily Connection. Bahala na po ang Diyos ang siya pong magpala sa bawat isa sa atin.